Kaya nga naman, dili naman sila taga Judah, dili naman sila taga Israel. Asa na sila magpuyo? Naara sa Egypt. Tawag nila ang name of God is the God of the Egyptian. Tama? Kaya nakamaka sa lugar sa Egyptian. So, ang ipatawag sa Diyos, ang pangalan sa Creator na to, is ang pangalan na itawag o Ra. The God of the Egyptian is Ra. And it is called as Amon-Ra. In English, ginganlan siya og Amin-Ra. Amin. Nga dapat dili nato ilito kay kana siya, pangalan na siya sa Egyptian God, pagan God, Amin-Ra. Ikanta na nililigaga Ra, praising Ra, not praising the Creator God, the Father. Tama? So, karang mga singers diha, ilang gina-worship ana is the pagan gods. So, karon ang mission na padala sa Ginoo sa mga kanako dito sa Egypt, sa Israel, sa Saudi Arabia, is to know the real name of God and the pronunciation of the name of God. Inyo madungog, inyo ting ipangalan ngadto sa kalaban. And for your information, for all the information of the everyone, kita lang sa tibuok kalibutan, mga Bisaya lang ang Pilipino ra ang nagpangalan sa pangalan sa Dios ngadto kang Satanas. Okay, to correct and give this message to everyone that the original name of God was named to Satan. The prophecy is fulfilled in Isaiah because Satan wants to be called the creator of the universe. He wants to rise up the throne of heaven, labaw pa sa creator ni Adam o ni Eva. So, nasapated his name to the world. Mauna karon mga igsunan ang nagapadayon sa natong pagkasala kay naman ang pangalan sa Diyos, ipangalaman ng adto sa Satanas. Sa mga pangalan sa Diyos, the original name of the God of the Hebrew, which we follow, is Yod He Waw He, YHWH in English. Pero sa Israel, this is the man, Adam and Eve. Yah, which is pronounced as Yah, means creator. Ang tinatawag na modernong Israel, kita magkasunod sa Diyos sa Israel. Tama? So the God of Israel is pronounced in the Philippines na Yahweh, living soul. So without the breath of life, we are dead. So the God that gives us the breath, walay lain o dili, Yehovah. Kapalit ang translator na si Dr. Luz o Kinisia, unfortunately, in Bibliahan, printed by the Catholics. Mangutalan ninyo mga kaisunan, ano ang God sa Old Testament na himo na mag-reveal sa New Testament? Yahuwah is the creator of Adam and Eve. But in the New Testament, he became Yahweh, the Satan. Search your Bible, search your scripture. Because the scripture will give you life. Maunang ang atong mga pag-angko, mga kaisunan, hindi na tumugot. Kay wala na ka naka-address niya. Hindi mo ganit kung consider minister. Kay tinawag ko siya sa ibang pangalan. How much more kung tatawag kayo sa pangalan ng Ama? Focus on the first command. Thou shalt not make any. Thou shalt not no other gods. Gods. No gods. Thou shalt have no other Thou gods. shalt not have no other gods before me. Tama? So
So the only God that we need to worship is the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Israel, the Creator of Adam and Eve, that is Yahweh. So ayaw na gid ninyo panganli si Satanas sa pangalan sa atong Diyos, Creator. Kayo sa kana siya kapasipala sa niya. Tama? And you are using it in vain. Pasipala na ito sa Creator. Kaya naman, ipangalanit din ninyo ang Satanas. Kita lang sa tibok kalibutan ang nagpangalan. So, karon mga kaigsonan, sa Matthew 20:20, yan ang nabasama dito. O ingon ni sa Salmo 3:3. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. So, mahadlo ko ba sa Diyos? Wala na po sila ilahan. Pero ako siya masipalahan. Ang sa inyo ikasulti na ron, iampo na inuot na. Kaya makuha na siya ang matulog. Iunahan ni Pastor ganyan sa Kristo, o makulit ito sa success mo na ito mga proyek, o ang mission na ang padala sa ato ng Ginoo nga lukupon ang tibok Pilipinas sa pag-usab ni ini pinali sa pagmensahe na ayaw na ipagamit ang pangalang Yahweh ng kita sa talas kahit ang nag-print na ni Katoliko dimanipilan na nila sa bagong sa daang tungod Yahweh iyang pangalan Yahuwah o Yehovah. In other words, Yehovah ang mas nailhan na ito pagka-abot sa New Testament ang Yehovah ay nahimong sa talas. What do you think? So, binahagi ini na nailhan nato ang atong amahan karon kita mapasipuli ngadto sa niya. Pagkatapos sa pagmensahe niini nga mahibal-an sa tibuok kalibutan ang tinuod niyang pangalan o kung kinsa siya mauna ang pagtiyang pagpadayag o ang katapusan sa kalibutan sa paglimpyo. Nga naman, samtang inyo kining mensahe sa tibuok kalibutan, nakabantay pa mo anong bihira ang Israel? Kaya ang Israel ibarog na po sa iyang lahog sa pagmensahe sa tibuok kalibutan na ang Diyos sa Israel is Yahweh. Ayaw ninyo kahiya ha? Kaya kahit kayo mo dito. Di ba kung ginhawa mo, kung ginhawa. In Arabic word, ginhawa, ang hawa is breath or wind or air. Ang gin, meaning niya is angel. Jin. Angel na siya. So, if you have a breath of life, what? You have the breath of life that God has given to us. Maunang, kada alay na mo, unyang hapon, madugang ko gamay anak elaboration, itandog na ko ang ginhawa, kaya mo i-finish na ang elaborate sa ito. So, naot na kini nga mensahe kang mutana dili kini ko ang padala lang ni Senyor kay mailila ka nato mapasikuli ka kaniya. Daghang salamat o pahinga na ang pagmamahal sa Amen. As of my last update in September 21, 2021, there is no widely known or recognized concept of Yahweh. Yahweh, yun ang pagkasulat. Or the evil or Lucifer in mainstream religious texts or beliefs. The name is commonly associated with evil or Satan or vigorously traditional included Beelzebub, Lucifer, evil, demon. But Yahweh is not among his name. Because Yahweh is the name of the original God of Israel. So karon nasayod na mo, ayaw sabihin na ninyo ipanundok, ulang pa man ito ninyo revelation, mahimong na kong gubot. O niya, ayaw sa po ninyo gamita, kaya sa
magamit ninyo di maayo ko kay strength. Isulat na ko ni siya sa balas sa Jubil. Ang YHWH akong gi-Arabic pagkasulat. Pagsulat na kong Arabic, tawag na ko ang tanan akong amigong mga Pakistano, Indiano, Bangladesh o Nepali. Apil pa security guard na Saudi Arabo. Akong ipabasa. Can you read this word? Can you read this word? Sa inyong how this word means? Or what's the meaning of this word? Ngayon sila. Powerful. Wala ko itong isa. Kanang great mighty king. Pakistan. Wala ko itong isang strong man or something more powerful. So, ang ilang concept of understanding the YHWH is a king, powerful. Why it became in the Philippines Satan? Then it is commonly used in the Philippines. Used in vain. So now you know, you learn the word, the real name of God the Father, Creator of the breath of life. Ayaw na kita ninyo gamitan kay mahimo na magpasupala. Kay pangalan ng kasatanas. Ikaw, imong pangalan, pangalan ka o dili mao, ganahan ka ka. Imong pangalan, gamit na ko dito, igamit na ko ako, palitan example, nautan ko nga tao, Bonnie. Si Sir Bonnie, wala kailan ako. Nato ko sindahan ng utang. Tinaghanan akong giutang. Pag-agi ni Bonnie, ipaningil si Bonnie, ganahan kang Bonnie. Ang nangutang na yung tao. Di ba dili? The same with God, dili siya ganahan. Nasubo siya nato, kaya nga naman. Nasunod nato sa sobra, more than 4,000 years plus na wala ka nato na i-hate siya. So, mapon na nga, di pa mensahe kanini Satanas. Nanli siya sa iyang kamalingong pangalan. Unsay pangalan ni Satanas? Lucifer, demon, devil, Satan, or ko sa kinabuhi sa atin. Nalakot ko ba? Ay, tama, no? Ano